Hi mga bata! Welcome sa ating homily ngayong araw ng Sabat na ito. Ako nga po pala si Kuya Jeff at ako ang inyong makakasama upang ating tuklasin ang isa namang exciting adventure patungkol sa Bible. Kaya ano pang inaantay natin? Tara, samahan ninyo ako! Naranasan niyo na po bang makita ng mga taong gumagawa ng kasalanan? Kagaya ng pagnanakaw o hindi po kaya ay pananakit sa kapwa? Ano po ang inyong ginawa sa kanila? Sila po ba ay inyong isinumbong? O hindi kaya ay pinagsabihan? Ano po kaya ang maaari nating gawin? Sa kwento ni Kuya Jonah ngayong araw na ito, ating malalaman kung ano ang panukalang ng Diyos sa mga taong makasalanan at kung paano natin sila matutulungan. Tara, samahan ninyo ako. Ang ating memory text ay matatagpuan sa 2 Pedro talatang 3 at 9. Matiisin si Jehova sa inyo dahil hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Si Kuya Jonah ay isang propeta na anak ni Amitay. Isang araw sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod si Kuya Jonah, ipinasya niya na takasan ang Panginoon. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos ng magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya sa Panginoon. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang kanilang sinasakyak barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang mga Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Kuya Jonah naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising upang manalangin sa kanyang Diyos na kinikilala upang mailigtas sila mula sa kapahamakan. Nag-uusap ang mga tripulante ng barko at nagpalabunutan sila upang malaman nila kung sino at ano ang dahilan ng mga pangyayaring ito. Nang matapos ang kanilang palabunutan, ang pangalan ni Kuya Jonah ang lumitaw, kaya agad nilang tinanong siya kung sino siya at bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa kanya. Nagpakilala si Kuya Jonah na isang propeta ng Diyos na tumakas sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Nakaramdam ng masiding takot ang mga tao na kasama ni Kuya Jonah. Kasabay pa nito ang paglakas ng bagyo, kaya tinanong nila ulit siya kung ano ang kanilang maaaring gawin. Sinagot sila ni Kuya Jonah, "Ihulog ninyo ako sa barko, nang sa ganon maging payapa ang alon." Sinikap ng mga tripulante na makarating sa baybayin ang barko, ngunit hindi nila ito magawa, kaya sila ay napilitang ihagis si Kuya Jonah sa dagat. Nang maihagis nila si Kuya Jonah sa dagat, bigla itong naging payapa, at dahil doon nakilala nila ang tunay na Panginoon at nangakong maglilingkod sa Kanya. Inutusan ng Panginoon ang isang malaking isda at nilamon nito si Kuya Jonah. Siya ay nanatili sa tiyan ng isdang ito sa loob ng 3 araw. Habang nasa loob ng tiyan ng isda, siya ay nanalangin sa Panginoon ng taimtim at nangangakong tutuparin niya ang iniutos sa kanya ng Diyos. Dininig naman ito ng Diyos. At inutusan niya ang isda na iluwa nito si Kuya Jonah sa dalampasigan. Muling sinabi ng Panginoon kay Kuya Jonah na pumunta sa Nineveh at ipahayag ang babala na sinabi sa kanya ng Diyos upang sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Nang makarating si Kuya Jonah sa lungsod ng Nineveh, agad niyang sinabi sa kanila ng malakas, "Gugunawin ng Diyos ang Nineveh sa loob ng 40 araw."
Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabag. Nalungkot si Kuya Jonah at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa mga taga Nineveh. Ngunit ipaniliwanag sa kanya ng Diyos na walang ibang hangad ang ating Panginoon kundi ang mailigtas ang mga tao mula sa kasalanan at mula sa kapahamakan. Ating natutunan ngayon mula sa kwento ni Kuya Jonah kung gaano kamahal ng Panginoon ang mga tao sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan at kung paano tayo magpapagamit sa Panginoon upang sila ay mapaabutan ng mga paalaala ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang tayo mga bata at sa muli, Happy Sabat!